Mga kalodi, good morning po sa inyo. Andito tayo ngayon sa Bukid TV, dito sa ating channel. Ito, pasensya mo, ilang buwan tayo hindi nakapag-upload. Pasensya yung mga nanonood dahil nagkaroon tayo malaking komplikado, nagkaroon ng emergency, naging okay na po. Yan. Mga kalodi, ito yung hindi ko pa na-announce before. Ito sana sasabihin ko na itong kinakatakutan ko mismo sa ating government, magkakaroon ng mismong gera dito sa mismo sa ating bansa. Pilipino kapwa Pilipino magpapatayan. Saan? Dahil sa kapangyarihan. Alam nyo mga kalodi, masakit aminin dahil sa kapangyarihan sa loob ng government, marami nagiging sakim sa kapangyarihan. Ngayon, mayroon pa ba tayo makakasahan na matinong nanunungkulan sa bansang Pilipinas? Una, tignan nyo sila sa husgado. Tignan nyo paano sila nag-hearing sa Senado. Tignan nyo, diba? Mismo sa loob ng government, nagpaparilan. Ito talaga pinakatakutan ko, hindi ko masabi dahil wala pa akong nakikita. Maya pa si magsalita na wala tayong proof. Kasi sabihin, haka-haka lang. Kahit baga inuhulaan lang natin, hula lang naman, na talagang totoo talaga, nasa isip ko na talaga yung magkakaganon talaga. Hindi ko talaga masabi dahil siyempre, government yan, hindi tayo pwedeng lumaban yan, siyempre. Kasi, sino ba tayo? Wala naman tayong kapangyarihan sa mundo. Ang may kapangyarihan dito sa mundo, yung mga taga-government. Pero, inaabuso nila yung kapangyarihan nila, ang hawak-hawak nila, mga kalodi. Tingnan nyo, panoodin dito mga kalodi. What is? Meron po tayong narinig na ilang pagputok ng baril. Oh my God! Nagkakaputukan po rito. Oh my God! Oh my God! Guys, baril! Guys, baril! 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 Friends! Atras, baril! Baril! Mga kapatid, andito tayo ngayon sa Senado. Nakarinig po tayo ng ilang pagputok ng baril, magkakasunod, at nakita natin yung mga opisyal otoridad mismo dito. Meron po silang hawak na baril at tinutulak po ngayon yung media upang makalayo. Hindi pa po natin. Ito po, oh my gosh. 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 Oh my God. Oh my God. Ah! Sa second floor ng Senado, sa Legacy Hall, nakakarinig tayo ng pagputok ng mga baril. Oh my gosh! Ivy! Oh my gosh! Yung mga militar na nandito. After that, we're not Tuloy-tuloy po yung putukan dito. Oh my gosh.
Naka-lockdown! Nakasarado! Oh my... Mga kapatid, tuloy-tuloy yung pagputok ng baril dito. Oh my... And sunod-sunod. Oh my gosh. Pinapayuhan na tayo na lumabas. Pero... Friends, alis! Oh my gosh! Oh my gosh! Sir, sir, sir! Tuloy-tuloy po yung putukan ng barel dito sa Senado ngayon. Hindi na po natin mabilang kung ilang putok ito, pero tuloy-tuloy ang putukan. Oh my gosh. Mga kapatid, pinayuhan na po tayo ng mga otoridad dito mula sa Senado na lumabas na po tayo para sa ating kaligtasan. Pero mga kapatid, naka-lockdown po ang Senate. Mga kapatid, hindi namin alam kung ano yung dahilan. Pero yun po ay Bakit nagkakaputukan? pinakadulo. Malayo na itong nalakad namin. Drama na yun, drama. Tuloy-tuloy po yung pagputok dito. Oh my gosh. Ay, V dito! Tabi, tabi, tabi! Senate lights are out. Patay na po ang ilaw dito sa Senado. Ito po, oh my gosh. Run! Oh my God. Mga kapatid, kinagulat natin yung sunod-sunod na putok ng barel na ating narinig doon sa dulong bahagi ng second floor ng Legacy Hall. Actually, malapit po yung opisina na yon sa mismong office ni Senator Loren Legarda. Hindi na po natin mabilang kung ilan na po yung pagputok na baril na ating narinig doon, pero naging sunod-sunod po. Sinubukan nating tanungin kung meron nga bang person of interest doon at kung sino nga ba yung kanilang tinatarget dahil nakita po natin doon na mga armadong otoridad ang nasa loob ng Senado pero walang kinukumpirma kung may nanlalaban ba o kung ano man ang sitwasyon doon. Hindi ba nakikikooperate? We cannot provide any information to that. Pero pinayuhan na po tayo na lumabas ng second floor ng Senado at kahit yung first floor. Kanina po sa ating live, pinakita ko po sa inyo mga kapatid na ito po ay nakasama sa mga isinarado ng Senado rito. Pero ngayon, binuksan po nila para po tayo ay makalabas. Hinihintay pa po natin yung mga kumpirmasyon kung ano nga ba yung basehan, ano yung dahilan ng mga putukan na ito. Pero prioridad naman po ng ating mga prioridad dito no, ng mga otoridad ang ating kaligtasan. Kanina po mga kapatid, pagtapos ng sesyon ng Senado, lahat po ng mga sasakyan na lumalabas dito ay chine-check po ng otoridad matapos po makipag-coordinate ang NBI sa GSIS. So lahat po ng mga sasakyan na dumadaan dyan, ito po yung isa sa mga exit ng Senado na part ng GSIS compound property. Habang dito naman po sa kabila na ito, dyan po may gate din po dyan. Nandyan halos yung main entrance ng Senate of the Philippines. Doon po may nakapalibot na mga pulis sa labas. And after dyan, may mga nagrally rin po kanina. Hanggang ngayon mga kapatid, tinatanong nyo po pagbigay ng iba pang mga impormasyon. Pero ikinagulat po natin yung biglaang sunod-sunod na pagputok. Hindi natin alam kung kanino nila ini-aim yung gunshots at sino-sino yung hinahabol. Pero kasama sa mga tinututukan natin ngayon yung pag-aresto kay Senator Bato de la Rosa na nakumpirma nga na may warrant of arrest na mula sa ICC at kasama na din sa wanted list nito.
So ito po yung ating mga kasama sa media. Nakaabang po tayong lahat dito. We had to. Yeah, immediately. Okay. May nagkatapuhan dito sa ang tama niya. Please. Boss, si Kuya Jaboy. Mga kapatid, ligtas naman po tayo dito sa labas ng Senado ngayon. Mas kalmado na po kumpara kanina sa sitwasyon doon sa taas po ng Senate, no? Gusto ko man po sagutin yung inyong mga katanungan kung sino po yung pinaputukan at hinahabol doon. Hindi po natin mabigay ang impormasyon na yan aside sa briefer or context siguro na mabibigay natin, no? Nakasama sa mga agenda ng otoridad ngayon yung bulong-bulungan nga, no, na uhulihin na si Senator Bato de la Rosa dito. We're surprised na meron tayong narinig na mga putok ng barel. Nagkatumbahan po yung marami nating mga kasama sa media. At tayo po kahit mismo ay nagulat, no, dahil hindi na po talaga natin mabilang kung ilan yung putok ng barel na ating narinig. Hindi pa po natin nakikita si Senator Bato de la Rosa na lumalabas or anyone from the Senate, but we are so shocked and surprised dito. Kuha lang kami ng info, sir. Sir, Deploy po tayo dahil may papasok na sasakyan, magde-deliver ng papeles. Saan ka na dapat papeles? That's right. Stop po namin ang taas. Sir, Doon muna kayo. Yes, ano gusto nyo? Masama kayo doon. hindi sir, nagtatanong lang kami kung kamusta po yung situation doon, sir. Sir, kamusta yung mga sir? Nasa loob po yung tao namin, sir. Ito may mga lumalabas po na otoridad. I-clear natin to kasi may sasakyan na paparada. Ayan na, oh. Clear mo na, please. Iyon sa plan. Anyway, pinaghihintay tayo, pinaatras tayo sa mga oras na ito dahil So, meron po tayong ilang mga kasama sa media na naiwan po sa loob, mga cameramen. Sinusubukan natin pong manghingi ng impormasyon mula sa mga otoridad dito pero wala po tayong nakukuha from them. So abangan natin at manatili tayong nakatutok. Okay. According to reports, dumating na po yung articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Itinatransmit na po ngayon yung articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Laman po ito ng isang kulay puting L300 at mula sa mga kahon ng mga dokumento. Ayun, nandito si Paul. Nel! Ito, dito. Ito na po yung articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte na nagmula po sa House of Representatives matapos nga nilang pagbotohan ito sa plenaryo. 257 votes ang pabor habang nasa 27 naman po ang huling bilang natin ng mga against at may ilan na nag-abstain nga po.
So hindi natin sure kung makakapasok sila mismo dito, yung staff mismo ng Congress. Meron pa. Ito pa, isa pa. Okay. Meron pa isa. Meron pa. Hindi pa namin alam. Sa baba lang kami. Ito na po yung mga articles of impeachment laban kay Vice President. Oh, nakuna natin. Ayun tayo, isa pa, last. Meron pa raw pong isa na trolley. Ito na po yung pangatlong trolley kung meron pa man laman ng articles of impeachment. Okay. Mga kapatid, sa usapan naman po tayo ng articles of impeachment. Ayon kay Senate President Alan Cayetano, magkukonvene naman agad ang impeachment trial court ng Senado once matanggap nila ito. No? At binigyang linaw nga na yung pagpapalit ng liderato sa Kamara ay hindi po bunsod ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. No? Aaksyonan daw agad nila ito nang naaayon sa konstitusyon at kabukod dyan, no, ay nais nilang masiguro nga na yung legal process ay maaprubahan na, no, ay masunod rather, no. Yung House of Representatives po ay nagbigay na ng mga prosecutor na haharap nga, no, dito sa hearing na ito or sa trial na ito. Kasama diyan sina Congressman Jokno, Leila de Lima, Kakabag-aw, Rog Rodriguez at iba pa pong mga mambabatas mula sa House of Representatives. Ito po yung sitwasyon dito. Balik tayo sa Senado. Hindi na po tayo nakakarinig ng putok ng mga barel, pero hindi po natin sigurado kung ano na po yung nangyayari sa itaas dahil tuloy-tuloy po yung aksyon doon. Nawala yung ngalan. Lalabas doon kung gusto lumabas. Yes, sir. Thank you. Tawagan na. Okay, so pang-apat na ito na trolley ng articles of impeachment. Mga kapatid, ikakat po muna natin ang ating Facebook Live mula po rito sa Senado. Aabangan pa po natin kung ano pa po yung mga impormasyon na ating makukuha mula po sa mga otoridad dito. Manatili po nakatutok sa 1PH, 1 News, News 5 at 2FM para po sa mga latest happening patungkol sa mga pangyayari dito sa Senado. Yan po na po. Ako po si Mobile Journal Ardes de Los Santos at manatili po tayo ligtas. Yung mga kalodi, napanood nyo nangyari sa loob ng Senado. Nagbabawilan. Sino-sino ba nagbabawilan? Pulis at militar. Nagbabawilan sila. Bakit? Dahil sa kapangyarihan. Sino namumuno sa kanila? Kapwa pinuno ng bansang Pilipinas. Sila pa nagpapatayan sa loob. Tulungan nila ang bansang Pilipinas umunlad. Sila mismo gumagawa ng pagbaba ng bansang Pilipinas. Nilulubog nila ang bansang Pilipinas sa kahirapan. Ang gusto nila, sila maging mayaman. Kasaganahan nila, tinatamasa nila, yun, wala silang pake sa mga mahihirap. Wala silang pusong mahirap kung anong meron na sa mahirap. Bakit ba lumulubog ang bansang Pilipinas? Lalong lumihirap ang mga tao. Dahil ang paggawa nila hindi sa tao, kundi sa kanilang pakinabang. Gumagawa ng mga project.
tanong. Meron nga bunga, pero alos kalahati ng budget, limos. Ano nang mapupunta? Sa mayo pa lang, pagdating sa mayo hanggang kapitan, meron ng bawas na ang budget Sa mayo, palagay natin, laki ng budget ng mayo, babawasan ng mayo yun pa. Pagdating sa baba, mga kapitan kagawad, babawasan mo ng kapitan kung kagawad yun pa. O, ano matitira sa bansang Pilipinas? Ayuda. Ayun mangyayari. Yung ayuda, hindi pa. Tingnan nyo yung mga ibang bansa. Diba? Ito yung katunayan at ito yung totoo, mga kalodi. Ito ba ang gusto nyong gobyerno? Sa darating na 2028, magkakaroon na naman ng botohan. Sino ang gusto nyong presidente? Mga kababayan, bago kayo bumoto, pag-isipan nyo muna. Hindi tayo magsisisi. Sabi ng kawikaan na matatanda, sa uli lagi ang pagsisisi kapag bumoboto tayo. Yan mga kalodi, sana sa darating na 2028, mag-isip muna tayo. Kung walang matinong presidente, huwag tayo bumoto. Kilala naman natin kung sino-sino ang mga tiwali. Talagang mga kababayan, bagat ako masakit. Nakikita ko sa loob ng gobyerno, ganito sila. Ang sakit. At least makakatulong sila sa mga mahihirap. Sila pa nagbabanatan sa loob. Tingnan nyo. At least tulungan nila ang bawat isa sa kanila. Sila nagkakagatan. Dahil ayan nagagawa ng kapangyarihan. Oo, hindi masama magkaroon ng kapangyarihan sa loob ng government. Alam mo paano mong gagamitin ito. Yun. Yan, maraming salamat mga kalodi. Ayan, iiwan ko sa inyong mga tanong, isipan, ayan mga nalaman natin itong panahon 2026. Ang sakit mga kalodi. Sana mag-isip muna tayo mga kalodi. Alam ko nasasaktan din kayo. Nakikita nyo sa loob ng government, ng gobyerno ng Pilipinas. Magsisi lang tayo mga kalodi. Tingalanin natin muna ang sinong gusto natin itayong presidente o senador o congressman o mayor. Maraming mayor corrupt maraming congressman corrupt, maraming senador corrupt, maraming kapitan corrupt, maraming corrupt na kagawad, maraming mga SK7, marami. Hanggang pinakamataas, maraming corrupt sa bansang Pilipinas. Yan, maraming salamat sa inyo mga kalodi. Hanggang dito na lang ang ating vlog dito sa Bukid TV mga kalodi. Maraming salamat. Sana may natutunan po kayo mga kalodi. Ayan ang maisishare ko, maikukwento ko sa inyo. Yan ang aking nakita sa panahon ngayon mga kalodi. Yan, maraming salamat mga kalodi dahil andito tayo sa isang lugar na nag-otop lang tayo. Yan. Maraming salamat. Andito ako sa isang unit na malit lang. Yan. Maraming salamat mga kalodi. Ngayon lang tayo nakapag-upload. Thank you so much mga kalodi. Mahal ko po kayo mga Pilipino. Sana lahat ng pangarap natin magtagumpay tayo. Sundin natin yung anong nasa ating puso. Yung mga pangarap natin, abutin natin. Maraming salamat mga kalodi.
saludo ko sa inyo mga kapwa Pilipino sa ibang bansa at sa iba't ibang dako ng bansang Pilipinas at sa buong mundo ng mga nasaan ng mga Pilipino. Maraming salamat mga kalodi. Thank you so much mga kalodi.